Magandang hapon po. Ito naman na ang ating pag-usapan ngayon. Kailangan piliin natin kung sino ang karapat-dapat na magiging bagong ombudsman sapagkat yan lamang ang isa sa tanging pag-asa ng bayan para masasawata yung mga korap na mga tiwali na mga opisyal ng bayan. Sa panahon po ni Samuel Martires ay marami din siyang tinira pero hindi niya nakayanan ang laban ng bayan. Hindi niya naipaglaban ng husto ang laban ng bayan laban sa mga korap. Yan po ang ating pag-usapan sa ngayon. So, ngayon, ito po si Toto Tirador. Itong inyong kakampi para lamang sa pakipaglaban sa katiwalian. Pero bago ang lahat, siguro ito na, maigsi lang ito. Mag-antay muna tayo ng tinatawag na mga audience natin. Ipapalabas ko muna yung aking channel ID. Sino ba ito? Ito. Dahil lang O habang nag-antay pa tayo ng mga audience, ipa-play ko muna yung aking channel ID. Mahalaga pong ating pag-usapan sa ngayon. Ito ay kinabukasan ng bayan sa loob ng mula ngayon at sa loob ng 7 taon. Ako po si Dr. Toto Tirador. O tawagin niyo akong Gandang hapon kay Kai. Ako po ay nagtapos ng aking abogasiya bilang eskular ng Maynila sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong March 2005. At kumuha ko ng bar exam noong September 2005 na isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history at ako'y nakapasa kagad. At siyam kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan at diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan, at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, tika pala. Nais ko lang magiging isang honest na tao. Ako po ay nadisbar noong 2023. Sapagkat po, ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng reklamo na plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin pagkatapos ng huling araw ng Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako. O, dito na tayo ngayon. Ating pag-usapan ay simple lang po. Simple lang po. Ang pag-usapan, sino ba talaga una ang karapat-dapat na magiging ombudsman? Ito lang po.
ang karapat-dapat po na magiging ombudsman ay yung tao na walang record sa pagnanakaw, walang record sa pagsisinungaling, at higit sa lahat ay walang koneksyon sa kahit sino. Wala rin siyang dapat koneksyon sa presidente. At wala rin siyang dapat mga pinagsasandalan ng lakas, na pinagkukunan ng lakas. Ang karamihan po kasi, ang kalakaran kasi sa ating bayan, lahat po yan ng mga naging opisyal ng bayan, bago sila po nakakuha ng pwesto, ay napili sila, nag-apply sila. Ibig sabihin, nag-apply sila noon. Mga unang pwesto nila ay sila po ay sumasalig sa mga backer ako, may backer ako, may backer ako. Yun, marami dyan, mga sumampa, naging judge, naging fiscal, naging justice, puro lahat po may backer ako. Ngayon kung puro may backer ang inaasahan, ay wala na po yun, wala nang binibigay. Maswerte tayo kung may kakayahan siya sa pagdating sa katalinuhan, pero ang dating, may kakayahan ba siya pagdating sa puso, pagdating sa konsensya, at mangyayari lamang po yan kung libre ang kanyang konsensya sa tanikala o kadena ng mga impluensya. Ang impluensya po ay manggagaling sa mga nag-appoint at sa mga nagbibigay ng pera. Siya naman ba ay matatag kahit binyan siya ng 1 bilyong piso? Halimbawa, ilagay natin sa tamang panukat. Yan ba yung mga nag-apply sa ngayon, kaya ba nilang ituloy ang kaso para sa bayan sa kabila ng lahat? Halimbawa, kinasuhan ang isabong ng kaso, pumunta sa opisina ng ombudsman. Kung magbibigay ng 1 bilyong piso si Atong Ang, kaya ba nilang tanggihan? Yon ang mga taong yan ang ating hinahanap. Ngayon, ang isa dyan sa 17 na nag-apply ay si Juanito, ano bang pangalan ni Boying? Juanito Remulla. Basta si Boying Remulla. Tapos sa isa kong mag-apply dyan na ayaw ko, si Sandigan Bayan Presiding Justice, Geraldine Faith Ekong. I-discuss natin. Sa sunod, ang iba ay himay-himay natin. Kasi sa ngayon, kailangan natin himay-himayin para lahat ng mga nakikinig sa akin, mayroon kayong basihan sa pagsagot at sumali kayo sa survey na ginagawa ng GBC, Judicial and Bar Council. So, nagsasurvey sila kung sino sa mga mamayan ang maraming gusto at pipiliin ninyo yung mga tao na walang record. So, wala tayong ibang basihan kasi nasa isip yung katalinuhan, nasa isip yan, hindi natin makikita ng husto. Ang pagdating naman sa kanyang pagiging malinis sa konsensya, nasa isip din. Kaya wala tayong ibang basihan kundi tanging nakaraan nila. Ngayon, yung mga, kung ikaw ba ay mahina sa labanan ng mga bigayan ng mga suhulan, nasa isip din yan ng isang tao na aplikante at wala tayong ibang basihan kundi yung tanging nakaraan niya. Kung nakaraan niya ay meron nangyari na hindi kaya ay yan po sana ay magiging gagamitin natin na red flag para sumagot tayo sa survey na pinapalabas ng Judicial and Bar Council na kung sino ang inyong napupusuan na magiging ombudsman na susunod. Kasi sa ngayon po, ang Judicial and Bar Council ay nagbigay ng palabas ng 17 at nagsusurvey sila kung sino. At yan naman ay babasihan ni Bongbong Marcos sa pagpipili kung sino sa mga nirekomenda ng Judicial and Bar Council para magiging ombudsman sa susunod na 7 taon. Alalahanin niyo, 7 taon yan ang kanyang opisina at hindi mo siya pwede mapatanggal. Ang hirap patanggal sa kanya ay tanging impeachment lamang. Sobrang hirap po mag-impeach. So, magandang hapon po kay Cardo Sabukid. Katoto, delikado din pala si Geraldine Faith Ekong kasi lahat daw ng kaso ni BBM, absilto, sabi ni Attorney Rufil ng DYHP. O sige, tama po si Attorney Rufil. Danilo, pag si Remulla ang papalit, wala na buang na talaga, may kaso diyan lalo na sa anak niya na nahuli pag pinalaya. At hindi lang kinasuhan siya ni Amy Marcos sa pag-aresto kay Digong Duterte papunta sa The Hague. Ibig sabihin po, meron siyang kakayahan na suwayin niya ang batas ng Pilipinas alang-alang lamang sa kanyang mithi. So, yan po ang kwan. Ngayon, i-discuss natin isa-isa.
ito po ipapakita ko muna sa inyo ang listahan na kung sino ang mga na pwedeng mapagpilian at atin ipapakita kung sino ba ngayon. Ito po, kung nakita ninyo ang aking pinalabas, yan po yung mga kandidato sa ngayon. Palakihin natin para makita ninyo. List of applicants for the position of Ombudsman, kapalit ni Honorable Samuel R. Martires. Okay. Number 1, si Michael G. Aguinaldo. Saka na natin pag-usapan ng iba-iba, himay-himay natin. Sa ngayon, ang natatapik ko lamang sa ngayon ay si Geraldine Faith Econg tsaka si Remulla. So, pangalawa na nag-apply is si Romeo Benitez hindi ko yan kilala. Si Vestido Caroche Jr. Tapos si Bautista G. Corpin Jr. Si Stephen Cruz. Tapos si Geraldine Faith A. Econg. Si Beda Epres A. Tapos sino pa? Tapos si Gairlan Samuel, itong kasalukuyan justice sa Supreme Court, si Samuel H. Gairlan. Tapos si Jacinto Kim Henares. Tapos Kim Jacinto Henares. Tapos si Annalisa Logan. Mario V. Lopez, itong dating Supreme Court. Supreme Court kinsa kasabang sa ngayon nata. Melvin E. Matibag, o yung abogado ito ni Duterte na taga Laguna. Michael Frederick L. Musngi, ito ay Sandigan Bayan Justice. Tapos Jesus Crispin, Jesus pala pangalan ni Buying. Jesus Crispin si Remulla. Tapos si Felix P. Reyes, ito yung abogado ni Atong Ang na tumulong sa saka natin pag-usapan yan. Jason G. Rodenas. Tapos si Benjamin G. Torgano. Yan po yung mga contestant, ang mga nag-apply. Ngayon, sa nag-apply na yan, ang pipiliin natin po, i-discuss ngayon, una si Geraldine Faith Econg. At saka si Juanito Crispin, Jesus Crispin Remulla. Okay? So, ang ating pag-uusapan nito, sino ba una si Geraldine Faith Econg? Mabilis lang ito na analysis. Hindi masyadong detalyado. Siguro sa susunod na natin detalyahin. Si Geraldine Faith Econg, siya po ay justice ng Sandigan Bayan. Ngayon, kung naging justice siya ng Sandigan Bayan, ang kanyang pinakahuling record ay inabsuelto niya, binasura niya lahat ng PCGG cases, mahigit 15 na mga kaso laban sa kay PBM, sa mga Marcos ay binasura niya. So, yan po ang kanyang kapital na kung pipiliin siya sa Judicial and Bar Council, malamang pipiliin siya ni Bongbong Marcos dahil sa utang na loob. At nawala na ang mga kaso ng mga Marcos sa PCGG. Kaya kung wala ng kaso ng mga Marcos sa PCGG, dapat nang tunawin na yung tunawin na ang PCGG. Ngayon, kung gusto nyo yan, na gano'n na nangyari, ang rason niya sa lahat ng pagtutunaw, wala na raw mga original na kopya ng ebidensya. Naniwala ba kayo sa kwento na kung may usok, may apoy? Tapos ang sabi nito, dinahilan kasi puro daw Xerox copies. So, Xerox copies kaya binasura niya na. Sabi niya, i-dismiss na lang natin ito. Wala na itong silbi itong mga kaso na to. Puro lang namang mga ebidensya nyo ay Xerox copies. Pero tandaan ninyo, saan ba nanggaling ang Xerox copies? Di ba may original din na pinanggalingan? So ngayon, ang problema lang kasi kapag Xerox copies, may original pinanggalingan, pag magpa-Xerox ka, pwedeng sabihin na dadayain mo rin na iba ang lalabas sa Xerox. Kaya yan po ang talagang mapaghawakan niya na hindi pwedeng tanggapin sa bilang ebidensya ang Xerox copies. Pero pwede siya matatanggap kung meron tayong ibang ebidensya na ipakita muna na pwedeng lalabas na yung Xerox copy ay genuine copy. So, paanong paraan? Number 1, siyempre ipakita mong original. Yan ang kaaya-aya. Pero kung hindi mo na makita ang original, napakahirap. So, number 2, na pwede mong pagsandalan ay may testigo na siyang nag-Xerox mismo. Ang problema lang, hindi rin mapapaniwalaan ng testigo ang ebidensya na salita.
So, paano ngayon ang pagbabasihan? So, number 3, kung may iba pa, alimbawa, mas matibay sa lahat ng na ebidensya, yung nalitratuhan mismo yung original. Kasi hindi mo matatamper ang litrato maliban lang sa extreme cases. Kaya nga tinatanggap ang mga screenshot sa mga cellphone bilang mataas na uri ng ebidensya. Kasi hindi halos imposible pag nag-screenshot, imposible na sasabihin mo na dinaya ang dokumento na screenshot na hindi na siya tapat sa kopya ng original. Ang tawag namin yan, faithful reproduction or faithful copy of the original. So, yan po ang ginamit ni Geraldine Faith Econg na dahilan para ibasura ang mga kaso ng PCGG laban sa mga Marcos. So, wala tayong chance na ngayon mababawi pa ang mga ibang mga pera na ninakaw ni Marcos Sr. Nakakaasar nga, di ba? Akalain mo mga Pilipino binuto pa si Bongbong Marcos na alam naman natin may mga kasong hinahabol laban sa Marcos para ibalik sa Pilipinas, ibalik sa kaban ng gobyerno. Mga tao, pera po ng mga tao yun. Ngayon wala na. Hindi po lahat nahabol. Kukunti lang nahabol ng pamahalaan natin mula sa mga Marcos. Anyway, being that said, ano pa bang ibang record ni Geraldine Faith Econg? Sa lahat ng record ni Geraldine Faith Econg, ang ayaw ko ay siya rin ang pag-absulto niya kay Bong Revilla. Yan ang matindi. Ito, no? Tinatanong ko. Pero sigurado sa kaso ni Bong Revilla na plunder, ay tatandaan nyo, inabsuelto na mga ni Justice Geraldine Faith Econg, si Bong Revilla, dahil daw at ang katyang katwiran ay ganito. Ang mga ebidensya na sinumiti laban kay Bong Revilla. Pero bago ko pag-usapan ang ebidensya, ganito lamang po. Ganito lamang sabihin ko. Bakit pa natin pagkatiwalaan si Geraldine Faith Econg na lalaban sa korupsyon? Na kung ang desisyon niya kay Bong Revilla, inabsuelto niya. At ang pag-absuelto niya ay inutusan niya rin si Bong Revilla na ibalik ang 124,500,000 pesos. Ibig sabihin, paano ba yan? Walang ninakaw pero pinapabalik mo yung pera. Anong ibig sabihin nun? Ginugulo niya, sinasadya. Pagkatapos, hanggang ngayon, hindi pa nakabayad si Bong Revilla. Kasi ang ginawa ni Bong Revilla, inapila pa niya sa Supreme Court yung utos na papabayarin ba siya o hindi. Yan, ganun klaseng judge yan. May tendency siya na talagang corrupt. Pasensya ka na, Geraldine Faith Econg. Yung record na yan, ang opinion ko talaga dyan ay napaka-corrupt mong babae ka. Nag-graduate ng University of San Carlos ata yun sa Cebu. Cebuana yan. Ang isa pang, ito, i-discuss natin sa panandalian lang. Paano ba siya nagdesisyon na bakit niya inabsulto si Bong Revilla? Si Bong Revilla po ay inabsulto niya sa ganitong mga rason. Number 1, yung pinresenta na ebidensya na mga sulat or endorsement letters na pinirmahan ni Bong Revilla papunta sa mga government implementing agencies na mag-implement o magpapatupad ng mga proyekto ni Bong Revilla ay ang mga sulat daw na yon na kung saan sa sulat na yan ay inuutusan o hinihingi ni Bong Revilla mula sa implementing agencies na ilipat sa korporasyon ni Janet Napoles ang mga pondo niya sa PIDAP. Ang sabi ni Geraldine Faith Econg ay mga fake daw na perma yun. Hindi daw perma ni Bong Revilla yun. Ano naman naging basihan niya sa pagsasabi na fake ang mga perma na yun? Ang binasihan niya kung bakit fake na perma na yun ay ganito. Inupo ng depensa
ng abogado ni Bong Revilla ang isang abogado na handwriting expert na nanggaling sa National Bureau of Investigation. Yung kanyang opinion, nagsasabi na yung perma sa pangalan ni Bong Revilla sa lahat ng mga endorsement letters na pinadala sa implementing agencies para utusan na ilipat ang pundo papunta sa mga kumpanya ni Janet Napoles ay peke daw. Ngayon, Rosalie, peke. 6 na taon na sulat. Halos sulat, lagi na sulat. Tuwing may project, sulat. 6 na taon nakalusot ang peking pirma. Maniwala ba kayo dyan? Sa kada sulat, sinunod ng implementing agencies, lahat ng budget niya sa Park Barrel, inilipat ang pundo kay Bong Revilla. Kay Janet Napoles. At si kay Janet Napoles naman, ang nagpapatupad ng kanyang PDAP. So, si Janet Napoles naman sa pagpapatupad, siyempre may obligasyon siya magpapatunay na iyon pong kanyang ginastos, ang mga pinatupad niya ay totoo. So, nagsubmit siya ngayon, Rosalie, ng mga pangalan ng tao na nakatanggap ng kanyang mga proyekto. Akalain mo puro peke ang mga pangalan, pare-parehong perma. Sa madalit sabi, hindi isyo natagpuan na napatunayan na sa korte na ang lahat ng mga perma ng mga tao na nilagay sa pagpapatupad ng proyekto kuno kay Bong Revilla ay mga peke. Peke yung mga nakatanggap kuno. So ngayon, dahil dyan, ay tingnan natin nga sa aspeto, talaga ba si Bong Revilla nang hingi? Nag-endorse? Sinabi ni Geraldine Pit-Ecom naniniwala siya sa testimonya ng NBI agent na abogado na handwriting expert. So, kasunod, ano pa bang ibang ebidensya? Ang tanong ko lang dyan, kung tatingnan natin sa punto de vista ni Haring Solomon, the Solomonic wisdom, ay nakasandal po sa tinatawag na ugali ng tao. Suppose, pag nagtanong tayo sa ugali ng tao, tanong, may isa bang tao na senador napapayag malulukuhin siya sa loob ng 6 na taon na yung perma ay peke? Tapos yung pinag-usapan, bawat perma mo ay 40 million ang lumalabas, 20 million, 50 million. I don't think so. Kasi pwede rin mangyari na pipikiin. Diba? Pwede kong sasabihin, sa sinabi daw si Attorney Richard Cambera ang pumirma lahat. Pwede kong gawin yan. Attorney, ikaw na, pikiin mo na ang pirma ko yun, ikaw na pumirma. Pero, hindi nga niya pirma, pero may blessing kay Bong Revilla. So, dahil doon, yun ang number 1 na defense kung bakit hindi niya kinunbik si Bong Revilla. May iba pang ebidensya. Nagsumiti ng ebidensya ng mga bangko ang AMLAC. At nakalagay sa mga bangko ng anak niya, joint accounts sa kanya na anak niya, kay Lani Mercado, lahat-lahat sila. At sa tuwing may perang ibibigay si Janet Napoles kay Richard Cambe, bakit nakakaroon ng deposito ang mga bank accounts ng anak niya tsaka siya? Hindi pa ba sapat na ebidensya yon na kahit ibang tao ang pumirma, siya rin ang nag-utos nun? Kahit pinorge yung pirma niya, na siya rin nag-utos nun? Marami pang ibang ebidensya. Pero sa bandang huli, ay inutos din ni Geraldine Pit-Ecom na pagbabayarin si Bong Revilla ng 124,500,000. So ano ba yun? Ano bang ibig sabihin nun? Is there such a thing? Ito po ang nangyari dyan. Ang justices natin sa Sandigan Bayan, sa isang division, 3 po ang justices na naglilingkod. Ngayon, ang justices doon si Justice Efren Cruz at Justice yung isa pa. Ngayon, si East-West ata. Ngayon, sa magdidesisyon, ang napili nilang ponente ay si Justice Efren Cruz. Sa sinulat na ponensya ni Justice Efren Cruz ay guilty si Bong Revilla. At nagsumite ng kanyang na kanyang opinion si Justice Econg. Nang binasa nila,
ang opinion niya ay inabsilto niya si Bong Revilla. Ang rason niya ay kulang daw ang ebidensya na magpapatunay na pirma nga ni Bong Revilla yung nakalagay sa endorsement letters. So, yan. So, ngayon, kapag sa panahon or kung mangyari man yung tatlong justices ay hindi sila unanimous, kahit isa lang sa kanila ay umayaw, mangangailangan na ngayon sa ilalim ng regulasyon ng korte na kung may isa sa umayaw, magkakaroon ngayon magdagdag ng 2 justice, so magiging 5. At ang 5 na yan, magbuto-butuhan na kailangan magkaroon ng 3 buto para kung anong buto ng 3 ay yan ang susundin kung ano ang desisyon. So nagdagdagan ng 2. So ang dagdag na ang 2 dinagdag ay bumoto pabor kay Revilla. So that's why ang decision ngayon 3 in favor of acquittal of Revilla and 2 are for the conviction of Revilla. So yan po. So ngayon, ikaw ba? Kung ikaw ba sa utak mo, pipiliin mo ba si Justice Geraldine Faith Econg? O wala tayong oras, sa sunod ko na i-discuss kay Remulla. Ito ngayon, basta yan ang sabi ko sa inyo, let us pray na hindi mapili si Justice Geraldine Faith Econg na magiging ombudsman at papahirap sa Pilipinas sa loob ng 7 taon. Sigurado ako, pag pinili siya ni Marcos, ganong binigyan niya ng hint si Marcos, dinismiss niya lahat ng kaso sa PCGG, ng PCGG Lab sa Sandigan Bayan, sigurado malamang pipiliin siya ni Bongbong Marcos. Kaya dapat hindi siya mai-rekomenda ng GBC para isa sa pagpilian ni Bongbong Marcos. So sana ipagdasal natin na hindi mangyari na siya mapili. So shout out na lang ako, no? Kay gandang hapon, Danilo. Pag si Remulla ang papalit, saka na natin pag-usapan si Remulla, ha? Cardo sa Bukid, Katoto. Delikado din pala si Geraldine Faith Econg kasi lahat daw ng kaso ni Pipimon, ikwento ko na po. Ferdinand San Juan, magandang hapon po. Ito ni Toto, engineer, tirador, katotohanan. By the way, yung aking kwento ay hango yan sa katotohanan. Nanggaling yan sa mga desisyon ng Sandigan Bayan. Si Sarugar, magandang hapon, Dr. Toto. Damo kami mga nagalantaw sa live mo. Madamo, giging salamat nga. Maayong hapon sa inyo tanandira sa Pulumulok, South Cotabato, mga full-blooded Ilonggo. Mabuhi itatanan, sang malawig. Denby Ilasyon. Di ba may kaso si Remulla na sa ombudsman? Sa sunod natin pag-usapan si Remulla. Conrado Alipio, nakahabol. Good afternoon po, Katoto. Salamat po, nakahabol kayo. Cardo sa Bukid, tama po kayo, Katoto. Walang integridad. Yes, integrity is the word. Walang integridad. Edgar Nacion, Dr. Toto, good afternoon po. Valerie Serna, tapos si Troopers, Kalugar, Toto, Kausing, Tani, si Justice Gairlan, si Justice Mario Lopez, ang next ombudsman. So mamili na lang si kung sino man. Silver Bullet, ay Dr. Toto, maayong udto. Lichan, good day po, Atty. Toto Kausing, like dan po. Rolly Azanyon, tapos ayos po yan, Katoto. Okay, so I am asking from you na i-share nyo para maraming nakakaalam nitong ating pagtutol sa aplikasyon ni Geraldine Faith Econg na magiging kasunod na ombudsman. Mas importante po kaysa Justice sa Supreme Court ang posisyon ng ombudsman. Kasi po sa posisyon ng ombudsman, diyan nakabase ang ating tagumpay laban sa corruption. Kung magaling lamang ombudsman, wala sanang mangyayari na nakawan sa flood control projects. Kaso lang, inutil si Samuel Martires at hindi niya alam kung anong ginagawa. Kasi kung hindi lang ko disbarred, mag-apply sana ako ng pagka-ombudsman. At kung mag-apply ako, meron akong plano paano gagawin para sa ombudsman. Pero anyway, sana kung maibalik ang aking mga sa susunod after 7 years, doon lang po ako mag-apply bilang ombudsman. At sisikapin ko, ialay ko ang aking buhay para sa bansang Pilipinas. At maraming magandang hapon po sa inyong lahat. Sana ipagdasal ninyo na hindi mapili si Geraldine Faith Econg. Justice ka pa naman.